ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! May gagawin po ang Panginoon sa buhay natin sa umagang ito. Kanina po, sa aming devotion is about panalangin. Siyempre, pag-usaping panalangin, lagi nasa kaisipan natin ng answer prayer. Di ba? Gusto natin pag tayo ay nananalangin, may katugunan. No? So, praise the Lord. Alam nyo, pagkatapos nun, nabuksan ko yung yung gallery ko, may sinabi na agad ang Lord sa Isaiah 43 verse 19. Sabi, God said, I have already started the miracle you've been praying for. Trust me, something new is rising for you. So, kung tayo man po ay mayroong mga panalangin, the Lord said, no, tinugon na, no? Pinagpala ka na kapatid, kaya mas maraming dahilan para purihin natin ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Minsan yung mga prayer natin, nalilimutan na natin. Tapos, pag dumating yung sagot, ayun, pinapaalala ng Lord na ito ay ipinalangin mo. Ito na yung katugunan. No? So, the Lord is good. The Lord is good. Amen? So, sa umagang ito, mamangha tayo sa kabutihan ng Panginoon sa ginagawa sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Tumayo tayong lahat. Sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon. Itaas ang pagdikot ng kabutihan. Amen. Sige po. May pagkakataon na purihin ang Panginoon sa umagang ito. Bigay po natin yung best natin sa Panginoon. Iya'y nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Naman ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalaw sa indak ng papuling ito. Sabay-sabay nagagalaw, isayaw ang papuri sa'yo. Kamang-hamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin. Minahal mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Oh, hallelujah! Mabuti ang Panginoon. Siya'y Iya'y nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Uulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay.
Jesus, dakila ka sa buhay ko'y tatanghal kita. Ng papurit pagsamba, dakila ka. Oh, dakila ka. Ito ang luwalhati sa'yo ito ang papuri, tatanggapin mo ang pagsamba, tatanggapin mo ang pagluwalhati natin sa'yo iaalay. Ito ang papuri, tatanggapin mo ang pagsamba, tatanggapin mo ang pagluwalhati natin sa'yo iaalay. Dakila ka sa buhay ko'y tataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka. Hallelujah! Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri. For the last time, Jesus, dakila ka sa buhay ko'y tataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko'y tatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka. Oh, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong dumako sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Pagkakataon po, ipahayag natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Pagkakataon din to, sambahin natin siya, pasalamatan, at ilagay sa gitna natin, pagtitipon ang pagpupuri at pagsamba. Hallelujah. Masiyasat po tayo sa ating Panginoon. Ang panalangin ito, ang awiting ito ay isang panalangin ng pagpahayag ng ating sarili sa Panginoon. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim
ibinabalik. Aking ibinabalik ang lahat ng papuri. Yes, oh God. Yes, oh yes, oh God. Jesus, oh Jesus, ang ngalan mo itataas. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo. Sa huling pagkakataon, oh Jesus, oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo. Oh Jesus, ang ngalan mo itataas. Oh, mataas ka. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Mataas ka sa aming mga buhay, O God. Maluwalhati ka sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat kayo lamang po ang kaisa-isa naming Diyos, ang tumutulong sa amin, nagpo-provide sa amin, nagko-comfort sa amin, pinatatatag kami, pinalalakas, binibigyan pag-asa. Ikaw yon, aming Panginoong Jesus. Salamat po, God. Salamat po. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Kita mo, alam mo ang mga buhay namin. May mga supply, laging may supply, Panginoon. Pero salamat, salamat. Tinutulungan mo kami hanggang kami lumakas, hanggang kami tumatag, Panginoon. Oh, maraming salamat. Ikaw ang gumagawa sa aming mga buhay. Kayo ang gumagawa sa aming pamilya. Kayo ang nagpo-provide ng aming pangangailangan. Pag-ibig, protection, O God. Salamat. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri, O God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, God. Pakinggan mo po yung mga pasasalamat na yung mga anak. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri, O God. Tanggapin mo po, O Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Sa iyo ang papuri, O Diyos. Sa iyo ang pasasalamat sa umagang ito. Amen. Bigay po natin ang malakas na palakpak. Yung F na palakpak. Yung palakpak. Praise the Lord. And let us remain standing for our scripture reading. 2 Peter 1, verse 8 to 11. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Praise God po! Let us open our hearts and minds to hear the message of the Lord today. And now, let us welcome our speaker for today, Pastor Levy.
Good morning. Pati mo yung katabi mo ng isang magandang umaga na merong ngiti. Hallelujah. Dapat yung panahon lang yung masama, hindi yung mukha natin. Amen. So, purihin ng Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin ang Diyos. Siya ay mabuti. Siya ay tapat. Siya ay mapagpala. Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, bukas, at magpakailan paman. Mananatili siyang Diyos kahit pabago-bago ang panahon at pabago-bago ang pangyayari sa ating buhay. Amen. Kahit ganyan-ganyan ang buhay natin, ang Diyos ay nananatiling constant and consistent sa kanyang characteristics, who He is. So purihin ang Panginoon. Kaya may dahilan tayo upang palaging magpuri at sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. What a wonderful lineup of praise and worship songs na ating sinabayan. Salamat sa pangunguna ng ating walang pagod na worship team, guys, na patuloy nilang ginagawa ang pinakamabuti, pinakamainam upang ma-assist tayo o matulungan tayo, ma-lead tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Minsan pa tayong tumayo at tayo ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa opportunity to worship you and to focus our eyes from the rain, from the flood, from the bad weather to you, O God. Salamat po, O Diyos, sapagkat kapag tumitingala kami at tinitingnan ka namin at ikaw ay nilalapitan namin, Panginoon, nagkakaroon kami ng tapang. Nagbabalik, Panginoon, ang aming kapanatagan ng puso sapagkat alam namin sa kabila ng lahat ng nagaganap sa aming buhay, may Diyos na nanatiling tapat at hindi nagbabago. Sa oras na ito, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagsamba. Tanggapin mo po ang aming mga awitin, ang aming mga pagpupuri, at ang aming pagkakaloob ng aming sarili sa iyo. At hayaan mo na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay makatanggap kami ng iyong mga pagpapala. Idinadalangin po namin ang aming mga kapatid na marahil kung dahil wala ngayon, ay sapagkat naapektuhan sila ng masamang panahon. Ingatan mo po sila at samahan nasaan man sila ngayon at ipaalala mo sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang natutunan in the past that you're still the same God that they worship and that they serve. Samahan mo po ang bawat isa at kung sino man naman may mga karamdaman, inihiling namin, Panginoon, ang iyong mapagpala at mahimalang pagpapagaling. Pagpalain mo ang araw na ito, pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo bawat tahanan na aming kinabibilangan, pagpalain mo ang bawat mga bagay na mahalaga sa amin, Panginoon. Hayaan mo na sa pamamagitan nito ay patuloy ka naming makita dahil doon, ikaw ay lagi naming isipin, lagi naming purihin, lagi naming sambahin, lagi naming pasalamatan. We commit to you the rest of the time and the rest of the day. We commit to you every person in this room and all those who are with us, even online, O God. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ng Panginoon, karapat-dapat siyang purihin at pasalamatan. Okay, makakaupo na po kayo. So, this is the last and the third part of our last topic sa ating steadfast. So, hindi tayo tumitigil, steadfast nga eh. kaya kahit anong mangyari, hindi tayo tumitigil. So, sa part 1, ay tiningnan natin yung ang mga dahilan. The proposition of this message is that ang isang Kristiyanong namumuhay ng may diligence, pagsusumakit, pagsusumikap, pagtsatsaga, at lahat ng kinakailangan upang magpatuloy ay lumalago, namumunga at nananatiling matatag hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit, ang isang Kristiyanong nananatiling complacent o pahayahay, siguro yun ang pinakamagandang equivalent ng complacent, ay unti-unting nanganganib na humina sa kanyang espiritual na buhay. So dalawa lamang po, walang gitna. Okay? It's either ikaw ay diligent, umuusad, palago, o ikaw ay hayahay.
at kampante na sa iyong kalagayan. Bakit mahalaga ang diligence sa buhay ng isang Kristiyano? Sapagkat pinagkalooban na tayo ng Diyos ng lahat ng ating kailangan upang maging diligent. Hindi tayo pwedeng maging excuse na kulang ako. Sapagkat pinagkalooban tayo ng Panginoon ng pananampalataya, we possess that faith, the very foundation of diligent living. Kung walang pananampalataya, sabi ng Panginoon, ay walang pananampalataya, walang buhay, no? Walang saysay ang lahat ng bagay sa ating buhay kung wala tayong pananampalataya. And thirdly, growth is the evidence of diligent living. Kung nakakakita ka ng kahit kaunti na paglago sa iyong buhay, kahit kaunting pagbabago, meron ba ditong may mga napapansin na pagbabago sa kanyang buhay? Can I hear amen? Okay, tanong, anong pagbabago? Pasama ba o pabuti na pagbabago? So, pag may growth, may dahilan para tayo ay manatiling diligent. And in the second week ay tinalakay natin yung marks of a diligent Christian. At ito nga, yung verses na bago yung binasa ng ating kapatid ngayong umaga, ito yung mga katangian, pagkakakilanlan, palatandaan na ang isang tao ay diligent. Siya ay virtuous, a person of virtue. Siya ay a person of knowledge. He is wise. He is disciplined. He is godly, compassionate, and loving. So, sabi ng Bible, dapat ito yung taglay natin, hindi ilan lang dito, hindi dalawa lang dito, hindi kaunti lang dito, dapat lahat ito ay taglay natin, no? Sabi ng binasa natin, kapag wala iyon, yun ang sinabi natin. Ito yung titingnan natin mamaya. At ipapaunawa sa atin ng salita ng Diyos ang mga bagay na ito. Ano ang mangyayari kung isasabuhay natin ang mga ito? At ano ang magiging bunga ng isang taong tumatanggi na maging diligent at pinipili maging complacent, or ng isang taong pinipili na maging diligent at tinatanggi na maging complacent. So matapos talakayin ni Apostle Peter ang mahahalagang utos na ito, pinakita niya ang mga pagpapalang naghihintay sa isang diligent na mananampalataya. Sino gusto ng pagpapala? Taas kamay. Magsabi ng amen. So, mga pagpapalang naghihintay sa mga diligent persons. Kung mas maganda muli na ating alalahanin kung paano inilalarawan at ano ang resulta o bunga, which is our topic today, the benefits of a diligent life. It has benefits. Kasi nasa panahon tayo, kung pasensya na kayo, mahilig ako sa laro. Kaya nitong linggong ito ay nagpunta kami sa sa Toronto, Canada, via TV. At pinapanood ang laban ng ating kampiyon na si Alex Ayala. At if you have watched the last game, medyo nagkaroon siya ng kaunting injury at kinabahan kami. Baka matalo, pero nanalo naman siya. At isang bagay ang pinapansin ko sa kanya, at ito ay katangian ng isang kampiyon, yung isang taong hindi sumusuko, isang taong hindi na-i-intimidate sino man yung kalaban niya. Talagang palaban, buo ang loob. Pero sa kabila ng lahat ng, yung mga bagay na yun ay hindi lang niya pandama. Ito ay binaback upan niya ng araw-araw na pag-iensayo, araw-araw na pagpapalakas ng katawan, at araw-araw na pagbubuti ng kanyang ginagawa. So kung wala yon, kung tapang at lakas ng loob lang ang meron siya, pero hindi siya diligent para lagyan ng laman yung kanyang lakas ng loob, yung kanyang ambisyon. Inamin niya na she is ambitious. Nilagay niya ng laman yung kanyang pag-ambisyon, at ngayon nagkakaroon ito ng bunga. Nakikita natin kung paano siya umaangat sa kanyang piniling karera, sa kanyang piniling propesyon. It doesn't matter kung siya lang ang Pilipino na nagko-contend sa larangang yon. Wala na siya doon. Ang importante, alam niya kung anong ginagawa niya at hindi niya pinababayaan yung kanyang sports na pinili. Doon umiikot ang kanyang buhay. In fact, tiyak maraming na-deprive, maraming mga bagay na
hindi na na-enjoy ni Alex. Kagaya ng pagsama sa marami mga kaibigan, mga pamamasyal kung saan-saan, at iba pa mga bagay na ginagawa natin na maraming time. Pero siya, nakapokus ang lahat ng oras niya doon sa bagay na yon. So, hindi ka taka-taka na siya ay maging isang kampyon. Hindi ka taka-taka na siya ay mag-excel sa kanyang ginagawa. And she is happy doing that. Sapagkat alam niya kung ano yung kanyang alam niya kung ano yung kanyang piniling direksyon. Kaya it doesn't matter kung hindi siya kasing puti ng maraming mga Pilipinong kagaya nyo. Wala siyang pakialam doon. Sapagkat maliwanag sa kanya yung kanyang piniling landas. And we are happy dahil dito, ang buong Pilipinas, maging ang buong mundo, ay nakukuha ang atensyon sa ating bansa dahil sa kanya. Ito'y dito lamang sa mundong ito, Dito lang sa mundong ito. Walang kinalaman niya sa buhay na walang hanggan. Pero ganun din po sa buhay na walang hanggan Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Hindi kinakailangan na maging isang atleta ka o maging isang sikat na personalidad ka para ka maging diligent at panatiliin ang iyong kasikatan. Sabi ni Paul, tayo ay tumatakbo. We are all in a race. Lahat tayo ay kasali sa isang paligsahan. Nabasa niyo na ba yon? Narinig niyo na ba yon? No, sabi niya, lahat tayo nasa paligsahan. Sabi sa paligsahan, isa lang ang nagwawagi. Pero sa paligsahang tinatakbuhan natin, tayong lahat pwedeng magwagi kung. Okay, kung. Kaya po, binibigyang emphasis natin dito na matapos tayong maligtas, hindi doon natatapos ang lahat. Kung gusto mong ma-enjoy ang buhay pananampalataya, yakapin mo yung buong package noong pamumuhay ayon sa kaharian ng Diyos. At kasama dito ang ating diligence o pagsusumakit. Doon natin ma-enjoy kung ano ba talaga ang isang tunay na mananampalataya. Paano ba talaga mabuhay sa pananampalataya? And what are the benefits? No, anong benefits? Number 1, isa sa mga benefit of a stable life, of a diligent life is a stable faith. Everybody say, stable faith. Stable faith. Pag sinabing stable, matatag. Okay, matatag. For this, if these qualities are yours and increasing, sabi niya, dalawang phrase, dalawang word ang ginamit ni Pablo, yours and increasing, sabi niya. So, hindi sapat na taglay lang natin ito, sabi niya, dapat increasing. Nagpapatuloy. Pinagbubuti natin. Mga manggagawa, kung ikaw ay nagtatrabaho ang tanong, ikaw ba ay nasa mode pa rin na pinagbubuti mo ang iyong ginagawa? O dahil alam mo na yung ginagawa mo, okay na sa'yo kasi alam mo na Alam niyo po yung mga traffic guys? Napupuna mo yung mga traffic guys na sweldo lang ang gusto Paupo-upo lang. Pero may mga traffic guys na talaga namang kontodo kaway, no? Kahit mainit, nararamdaman mong gusto nila yung ginagawa nila. So, ganun po ba tayo? Kapag alam na ba natin, tumitigil na tayo? Kaya po tayo hindi lumalago. Kaya hindi tayo umuusad. Kasi alam mo na, kaya tumitigil ka na. Nabobore na tayo. So, kapag patuloy nating isinasabuhay ang mga katangiang ito, nagiging matatag ang ating pananampalataya. Hindi nito sinasabi na mawawala yung problema. Kaya dapat tama yung motivation. Pag pinagpatuloy mo yung pananampalataya mo, huwag kang umasa na mawawala ang problema. Minsan nga, nagdudulot pa ito ng problema. Huwag ka umasa na hindi ka masasaktan. Minsan, masasaktan ka pa rin. Amen ba dyan, mga kapatid? No? Kahit ikaw ay faithful, kahit ikaw ay masigasig, hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi na manghihina. Pwedeng makaranas ka pa rin ng mga bagay na ito. Pero, bagaman humihina, sabi ni Paul, lumalakas naman ang aking espiritu. Humihina yung katawan, pinapanghinaan ng emosyon, nagkakaroon ng naaapektuhan ang inyong mental aspect ng buhay mo. Pero sabi niya, hindi ako lubusang nailulugmok. Stable. Ulitin nga po natin, stable.
May iba na kahit sunod-sunod yung pagsubok, nananatili pa rin tapat sa Panginoon. Kahit sunod-sunod yung problema nila, nananatili pa rin tapat. So ano ang kaibahan ng mga taong ito? Ang mga taong ito na tinatamaan ng sunod-sunod na pagsubok ng buhay, subalit hindi nito naaapektuhan ang kanyang buhay pananampalataya. Ito yung mga taong mas hinahayaan lamang nilang hubugin ng Diyos ang kanilang buhay pananampalataya sa pamamagitan ng pagharap sa mga pagsubok na ito. Ang diligence po ay hindi basta natin matatanggap. Kailangang dumaan tayo, kailangan ma-practice para itong muscle na gusto mong lumaki. Hindi yan basta lalaki kakakain. Tiyan ang lalaki kakakain. Pero kung gusto mong palakihin ang muscle mo, you have to work it out. Amen. So, a stable faith is not built overnight. It is built one obedient at a time. You have heard that already, no? So habang lumalago yung ating karakter, unti-unti ring namamatay ang ating mga dating ugali. Napapalitan yung pagiging padalos-dalos mo ng natututo kang maghintay. Ito yun kapag ikaw ay nasa landas ng diligence. Na kapag nasa landas ka ng stable faith, ito yung nangyayari sa'yo, okay? Yung pagiging padalos-dalos mo, natututo kang maghintay. Yung dati natatakot ka, lumalakas na yung loob mo at sa halip, natututo kang magtiwala. Yung pagiging makasarili, napapalitan ng pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa ating kapwa. At paglipas ng panahon, habang ikaw ay binabago ng Diyos, napapansin mo na iba na ang paraan ng pagharap mo sa pagsubok. Nagbabago na. Dati madali kang manghina, pero ngayon, para kang agila. Pumapailan lang sa ibabaw ng bagyo. Nakaya mo na, no? So, stable faith, yan ang unang bunga ng diligent living. Nagiging stable ang iyong pananampalataya. Have you come to the point of asking yourself, ano kaya yung isang pagsubok na pwedeng dumating sa akin na tingin ko ay hindi ko kakayanin? Have you come to the point of asking that question? Pero ayaw niyong itanong kasi baka nga dumating. Pero itanong mo o hindi, darating. But part ng pagiging stable, ang pagiging handa. Kasi po para tong parang advanced preparation to yung pagiging stable. Stability makes you strong. And when you're strong, pagdating ng strong attack, kaya mo kasi strong ka Ganon din po sa pananampalataya. It's not physical, pero stability means you are aware that anytime a storm can come. Stability means anytime pwedeng may bad day. Pwedeng may bad week. Alam mo yon. That's stability. At dahil alam mo yon, pag dumating, hindi ka na magugulat. That's stability. And that's the first fruit, the first benefit when you have a stable faith. Number 2, not only a stable faith, but a fruitful life. Everybody say fruitful life. Wow, fruitful life. Ang gandang basahin. Ang gandang angkinin, no? Fruitful life. Akin yan. No? They keep you from being ineffective and unfruitful in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So ito yung layunin ng diligence. Ikaw ay maging mabuting Kristiyano at mabungang Kristiyano. Okay? Napansin nyo ba? Bago ka tawaging mabungang Kristiyano, dapat ikaw muna ay maging isang mabuting Kristiyano. Ang Diyos ay hindi nalulugod, sa buhay na walang paglago. And we have read that so many times in the gospel. Nakakita siya ng isang puno. Ang daming dahon. Pero ano hinanap niya? Bunga. Nung wala makitang bunga, ano sabi niya? Putulin na yan.
Pero yung tagapag-alaga, mabait. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng time pa, 1 taon pa. Pero hindi nakalimutan ni Lord. After a year, nung dumaan siya doon, wala pa rin bunga, pinutol na. So, hindi unli yung chance natin, no? Hindi unli. So, hindi nalulugod si Lord sa buhay na walang pagbabago at walang paglago. Hindi siya nalulugod. Nalulungkot siya. Hindi lang niya tayo tinawag para maligtas. At once na save na tayo, maghihintay na lang tayo sa langit, tinawag din niya tayo upang mamunga. Ang bungang ito ay maging isang maliwanag na patotoo sa ating paligid. So sa pamamagitan ng ating mahusay na pakikitungo sa mga tao na ating nakakasalamuha, doon po nakikita yung bunga eh. Diba? Yung bunga is something that is obvious. Something that is noticed. Something that is seen by other people. Di ba ganun yung bunga? Pag sinabing bunga, lumalabas yun eh. Hindi mo po pwede sabihin bunga na wala ka nakikita. No, bunga nga lang yun. Pero yung bunga, nakikita. Ano ba yon? So, sa pamamagitan ng ating mahusay na pakikitungo sa ating kapwa, sa pamamagitan ng ating maayos na pakikasalamuha sa ating kapwa, saan? Sa loob ng ating tahanan, sa workplace, o kung ikaw ay nagnenegosyo, sa jurisdiction ng iyong negosyo, sa paaralan, kung ikaw ay isang estudyante o isang guro, at of course, sa ministry, kung ikaw ay bahagi sa mga naglilingkod sa Panginoon. God did not save us just to attend church. He saved us to bear fruit for His glory. Kapag diligent ang isang mananampalataya, may nakikitang bunga. Amen? Can I hear a loud amen to that? Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yon? Okay. Makikita ito sa kanyang pananalita. Kumusta yung ating pamamaraan kung paano tayo makipag-communicate? Makikita ito sa kanyang mga desisyon. Kumusta ang decision making? Sa paglalim natin sa pananampalataya, hindi na lang natin tinitingnan yung may masama ba siyang ginagawa. Oo, isang bagay na nakakatuwa na wala siyang masamang ginagawa. Pero ang tanong, may mabuti ba siyang ginagawa? Wala ngang masamang ginagawa. Wala rin namang ginagawang mabuti. Hindi nga umaatras, hindi naman umaabante. Napansin nyo? Kung may pera ka, hindi nga nababawasan, hindi naman nadadagdagan. Matutuwa ka ba? Diba? Hindi ka nga pumapangit. Hindi ka naman pumupogi. So obserbahan din na sa ating paglago sa pananampalataya, graduate na tayo doon sa kasalanan eh. Graduate na tayo sa paninigarilyo. Wala na yan. Amen? Yung mga pag-inom-inom, wala na yan. Mga pagtaya-taya sa loto, wala na ba yan? yung mga gawaing yan, wala na yan. Wala na yan, hindi na natin problema yan. Pero ibig sabihin na wala na tayong problema. Dapat may nababago. Dapat may umuunlad. Dapat may lumalago. Dapat nag-i-improve tayo. Dapat yung mga desisyon na ginagawa natin, paganda ng paganda, yung mga desisyon natin. At dahil sa mga desisyon na yon, kakaroon tayo ng direksyon. So, ito ay nakikita rin sa loob ng ating pamilya. How is our testimony inside our home? At sa ating paglilingkod din naman. So, hindi mo kailangan na ipagsigawan na ikaw ay isang Kristiyano. Hindi ka kailangan maglagay ng tarheta na ikaw ay Blessed Hope member. Ito ay maipapakita sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Fruitful. Everybody say fruitful. Yan. Yan ang benefit. Fruitful. At ito po ang plus. Ito yung dagdag na napakaganda. At ako buong pusong naniniwala dito
nakakapogi po ang isang Kristiyanong fruitful. Naniniwala din ba kayo dito? Nakakaganda po ang isang Kristiyanong fruitful. Nakakita na ba kayo ng isang babaeng maganda pero ang sama ng ugali? Huwag niyong lilingunin yung katabi niyo, ha? Pero may isang babaeng hindi naman kagandahan, pero napakaliwanag ng kanyang magandang ugali. Hindi ba? Uulitin ko to at hindi ako mapapagod sabihin. Mga kabataan, huwag kayong tingin ng tingin sa hitsura. Kahahanap mo ng pogi, sige ka. Pagdating ng araw, yung gustong-gusto mo sa kanya, yan ang ikagagalit mo sa kanya. Asa-asawa ka ng pogi, tapos ayaw mo titingnan ng iba. O kaya kung ako sa inyo, humanap ka ng... Okay, so, number 3, a life that blesses others. Another benefit of a diligent life. A life that blesses others. Kapag lumalago tayo sa Panginoon, hallelujah, hindi lang tayo ang nakikinabang. At yun po ang pinakamasarap na bahagi ng pagiging Kristiyano, yung ikaw ay maging blessing sa iba. Sino sa inyo, ito pangarap niya, maging blessing siya sa iba? Di po ba? Kaysa sa ikaw ang umaasa ng blessing sa ibang tao, ikaw yung maging blessing sa iba. Amen. Andun yung matatag na pananampalataya, hindi ka palaasa, hindi ka dependent, kundi ikaw ay nagiging pagpapala sa ibang tao. Nagiging pagpapala ka sa iba. At ito ang kagandahan ng spiritual maturity. Hindi natatapos sa sarili. Umaapaw ito sa ibang tao. Pag dumating ang pagsubok, mas nagiging handa ka na umalalay sa iba dahil dinaanan ko na yan eh. Napagtagumpayan ko na ang mga bagay na yan. Kapag nakaranas ka ng katapatan ng Diyos, mas nagiging handa kang magbigay ng pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Kasi naranasan mong katapatan ng Panginoon eh. Kapag tinuruan ka ng Diyos magpatawad, mas marunong ka nang magpatawad pagdating ng panahon na kailangan mong magpatawad. So hindi tayo pinalalago para lang sa ating sariling kapakanan, kundi upang maging pagpapala din naman sa iba. Huwag nating kalilimutan na ang Panginoon, nung siya'y naparito, sabi niya, wala nga siyang ginawa para sa kanyang sarili. Ang lahat ng ginawa niya, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung lahat ng ipinapagawa ng Diyos, yun ang kanyang ginawa. At ang lahat ng kanyang ginawa para sa kapakanan ng lahat ng tao na kanyang nakasalamuha. Even His death on the cross, He died not for Himself, He died for us. At yun yung halimbawa na ipinapakita sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin, isang palatandaan na ang Kristiyano ay lumalago, nagiging kapaki-pakinabang ang kanyang buhay kahit sa maliit na bagay lamang. Amen. Yung simpleng nakakarinig ka ng encouragement sa kanya. Yung simpleng positibo yung kanyang pananaw sa buhay. Yung simpleng kapag kausap ka niya, makikita mo full of inspiring ang kanyang buhay. Yung ganun, no? Di po ba? So, nagiging kapaki-pakinabang siya. At hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa church at sa mga kapatiran, kundi maging sa mundong ginagalawan, nagiging kapaki-pakinabang siya. Sa workplace mo, imaginein mo na may mga kasama ka sa trabaho na nabibless mo. Yung ikaw ay gustong-gustong kasama, gustong-gustong makita. Kapag may problema sila, sa iyo sila lumalapit. Hindi ba? Sa eskwelahan, ganun din. Nakakakita sila ng isang halimbawa, ng isang kabataan na hindi sunod sa agos, kundi may prinsipyo, may pananaw sa buhay. Sa barangay, kumusta reputasyon natin sa barangay? Baka ikaw ay laging pinapabarangay. O ikaw ang laging nagpapabarangay, lagi kang laman ng barangay, no? Regular customer ka ng barangay, nakakahiya namang Kristiyano yun.
Laging regular customer ng barangay. O kahit yung anak mo, ikaw ay magulang. Di ba, minsan nakakahiya, pinapatawag ka. Kasi yung anak mo, gano'n, di ba? Minsan nakakahiya. Kasi minsan, kahit papano, parang reflection ng magulang yun eh. Kahit papano, no? Kasi I say kahit papano, hindi naman natin kontrol ang lahat ng bagay. So, kahit sa ganun mga bagay, pero kapag ang anak mo napupuri, ang saya-saya mo, ikaw mas masaya. Hindi ba? Kasi ikaw magulang eh. Ikaw ang mas proud. Kasi napupuri. Pero pag napupulaan, hindi po ba? Ikaw ang mas malungkot. Kasi sa'yo ang, sa'yo ang punta nun eh. So, nagiging pagpapala tayo. Even sa government, kung nagtatrabaho sa gobyerno. Kung ang pananaw ng mga tao sa gobyerno corrupt, kahit papano pag nakita ka, may nakikita silang pag-asa. Ito, okay lapitan to, hindi to corrupt. Hindi kapeperahan ito, no? So, nagiging pagpapala tayo kapag tayo ay diligent Christian. Nagiging pagpapala tayo sa ibang tao. Nakakakita ng pag-asa at ng encouragement ang ibang tao sa pamamagitan natin. Now, magandang pansinin o isipin ang mga pagpapalang dulot ng diligence. Pero si Peter ay isang kompleto at balanseng tagapagturo. Hindi niya pinapakita lang yung isang side, pinapakita rin niya yung kabilang side. Yung mabuting bunga ng diligence at ang panganib ng complacency. At ito yung last part na ating matutunghayan, no? Is a warning, is a paalala sa atin na kung may pagpapalang naghihintay sa mga diligent, at nabasa natin yan kanina, sa mga seryoso na magpatuloy sa pananampalataya, meron din pong pagpapalo na naghihintay sa mga complacent. Kaya tingnan natin ang mga bagay na ito. The cost of complacency. Ano ba yung presyo na binabayaran ng mga taong complacent? Complacency never leaves a Christian where it found him. It always leads to spiritual decline. And how does this decline happen? So, meron pong mga bagay na nagaganap when we still choose to be complacent as Christians. Sana yung kasigasigan natin na maging diligent sa ating buhay pananampalataya, at least katumbas man lamang ng kasigasigan natin na tayo ay maging isang matagumpay na career person or businessman or student, na pag-alaman ko na ang mga estudyante pala, maraming estudyante pala talaga ngayon, ang pangarap nila malagay sa honor, no, maging mapalista sa honor roll. Kaya maraming nadidepress na mga kabataan kapag nabibigo sila, kapag hindi sila napabilang doon sa honor roll. Pero wag kayong malungkot. Okay, so pero yung bang sigasig natin sa pagtatrabaho kasing sigasig natin sa ating pamumuhay pananampalataya? Kasi wala namang perang katumbas kapag naging masigasig ka sa buhay pananampalataya, kaya hayahay na lang yan. Christian naman ako okay na yon. Ganun ba? So kapag tayo ay naging complacent na lang, this is what is going to happen according to the Bible. Number 1, complacency leads to spiritual blindness. Whoever does not have them, yung virtues, godliness, wisdom, discipline, sabi niya, is nearsighted and blind. Mabigat po ito. Sabi niya, nagiging spiritually nearsighted at blind tayo. Ibig sabihin, ang taong malabo ang paningin ay nakakakita lamang ng nasa malapit sa kanya. Taas ang kamay, mga nearsighted. 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 Ako rin Nearsighted ba? Nearsighted. Pag ikaw ay nakakakita sa malayo ng walang salamin, farsighted ka ba nun? Okay. So, ibig sabihin, gano'n, no? Makikita mo lang sa malapit, pero delikado yon.
hindi na niya nakikita yung mas malaking larawan, yung bigger picture. At ganon din ang isang complacent Christian. Unti-unti niyang inuuna ang pansamantala kaysa sa walang hanggan. Doon lang siya nakafocus. Mas nagiging mahalaga lang sa kanya ang pansariling kaginhawahan kaysa kabanalan. At kapag huminto ang spiritual growth, kumikitid ang ating pananaw. When we stop growing spiritually, we begin seeing life only through our earthly eyes. Kapag kayo ay driver, at lalo na ganitong panahon, napakahalaga po ng windshield. Windshield, yung clear glass sa harapan mo. No? Kapag ang windshield ng sasakyan ay natatakpan ng putik, hamog, tubig, sobrang tubig, sa kalsada, ay delikado po yon. Hindi mo na alam yung kapag may tumawid na tao, hindi mo makikita, lalo na paggabi. Nagdadrive ka, ang problema, hindi mo nakikita ng malinaw yung dinadaanan mo. At napakadelikado kapag ganyan ang ating buhay pananampalataya. Blurred yung iyong windshield. Hindi mo nakikita hindi ka makapaghahanda kapag dating ng aksidente. So, hindi nawawala yung katotohanan ng Diyos. Andoon pa rin yun. Pero yung pananaw natin ang unti-unting nagiging malabo. It's so important na maging maliwanag yung ating pananaw. Kapag tayo ay complacent, malabo ang ating paningin sa ating buhay pananampalataya. Malabo ang kinabukasan. Malabo ang buhay. Malabo ang pagdidesisyon. Number 2, complacency leads to spiritual forgetfulness. Hindi spiritual. Sino sa inyo ang may problema na sa forgetfulness? Minsan nakakalimutan na yung pangalan ng wag naman asawa, no? Alam mo yung, kilala ko to eh. Alam ko kung saan ko nilagay. Alam ko, pinatong ko yun eh. Problema ko na po yan eh. Ewan ko kung problema nyo na rin ngayon yan, no? Pero okay lang yan. Part yan ng pag-decline ng ating physical na katawan. Pero mga kapatid, ang ating spiritual life, dapat hindi nagde-decline. Iba yung usapin kapag spiritual forgetfulness na. Having forgotten that they have been cleansed from their past sins. Yung nakalimutan mo kung sino ka, ang matindi yun. Nakalimutan mong Kristiyano ka pala. Tapos kung umasta ka, Kristiyano ka pala. Are we aware all the time na ikaw ay Kristiyano? All the time. And in all situations na ikaw ay Kristiyano. So, hindi po ibig sabihin nito na literal na nakalimutan nating ligtas tayo. Maliwanag sa atin yon na Christian kapag tinanong, anong religion mo? Alam mo, sasagot mo. Christian ka ba? Alam mo, sasagot mo. Alam mo yon. Walang problema doon. Ang tanong, yung pagsasabuhay mo. Pag dumating yung nagkabiglaan, minsan nakakalimutan mo. Yung iba nga, minsan, tawag dito intentional, hinuhubad eh. Hubarin ko muna tong pagkakristyano. Halika. Mas matindi yung hinuhubad pa talaga, no? Etong iba, nakakalimutan. Nagiging hindi sila aware. Delikado po yon. Ito ay pwedeng mga hulugan na hindi natin pinapahalagahan ang ginawa ni Kristo sa krus. Kaya po meron tayong communion regularly. Ipinapaalala sa atin yung ginawa ni Kristo sa krus. Pinananariwa yung pananampalatayang ating tinanggap. Alalahanin ninyo ito. Sapagkat alam ng Diyos na minsan makakalimutin talaga tayo. Kapag sariwa sa puso natin yung biyaya ng Diyos na tinanggap natin, yung araw na tinanggap mo si Lord, yung kung saan ka nasumpungan ng Panginoon,
yung umpisa kanyang binago at hinango do sa dati mong buhay at binigyan ka ng buhay mo ngayon na hindi mo ipagpapalit sa ibang uri ng buhay. Kapag ito ay nawala na sa puso natin, ngunit kapag ito ay nananatiling sariwa, natural tayong magiging thankful, mapagpasalamat. Natural tayong magiging obedient. Natural tayong sasamba. Natural tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Pero kapag naging ordinaryo na lamang sa atin ang biyaya ng Diyos, nagsisimula tayong maging kampante, unti-unti nating nakakalimutan kung saan tayo hinugot ng ating Panginoon. Nakalimutan mo na yung dati mong kalagayan. Nakalimutan mo na yung pusali na kinalalagyan mo kung saan tinanggal ka ng Panginoon doon at binihisan kanya ng bagong bihis. Nakalimutan mo na yung kalagayan mo bago ka tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. Nagiging ordinaryo na lang ang mga bagay na yun sa iyo. And the moment grace becomes ordinary, complacency has already entered the heart. Let me give a very common and clear illustration. Sa mga mag-asawa, natatandaan nyo pa ba nung kayo ay magsumpaan sa harap ng altar, ikaw at ang asawa mo? Yung iba nga, nire-renew pa yun eh. Every 10 years, 25 years, 50 years, nire-renew pa yun. Natatandaan mo ba yung first time na kayo ay magkaharap at sinasabi mo yung vows mo sa kanya? Sariwain nga natin. Tapos yung pangako mo doon, dambigat. Maghirap man tayo, yumaman man tayo, magkasakit ka man o ako magkasakit, malusog man tayo, ano man yung mangyari sa atin, isang bagay pinapangako ko sa iyo, mamahalin kita, hindi kita iiwan, hindi kita ipagpapalit, hanggang matapos ang aking buhay. O ngayon ito, kumusta kayo? Kumusta yung relasyon ninyo? Ang relasyon ba ninyo mag-asawa ay complacent na lang kayo kasi mag-asawa naman kami. Wala nang spark, mag-asawa naman kami. Kaya ang usapan namin lagi, kumain ka na ba? Ganun na lang. Ganun na lang, no? Wala nang mga nagtatawanan pa ba kayo? I encourage, no, bilang mga mag-asawa, kapag ang mag-asawa ay nagkakatawanan, nagkakabiruan, nagkakalokohan, nagkakaasaran, malusog relasyon yan. Kahit na napipikon yung isa, okay lang yon. No, malusog relasyon yan. Ibig sabihin, kinukultivate nila yung kanilang marriage life. Okay lang yon. Kaya mga asawang babae, kung asawa niyo lalaki, mahilig mang-asar, magpasalamat kayo. Ibig sabihin na ang mga gustong-gusto nilang asar, mga paboritong tao nila. At kayo ang paboritong tao ng asawa nyo pag inaasar kayo. At mga lalaki naman, kapag kayo lagi nang sinisita ng asawa nyong babae, magpasalamat din kayo. Kasi ang paboritong tao lang gustong-gusto nilang sitahin talaga at kayo yon. No? So, kinukultivate ba natin ito? So, alalahanin natin yung unang mga araw ng iyong pananampalataya. Kung gaano ka kasabik magbasa ng Bible, kung gaano ka kasabik mag-pray, kung gaano ka kasabik mo, nasa church ka na. Kahit bumabagyo, kahit sarado pa gate, buksan nyo na to. No, ganon. At kung gaano ka kasabik maglingkod sa Panginoon, na-appreciate mo kapag kayo nakakapag-serve sa Kanya. So bakit nagbago? Kung nagbago ba si Lord? Sagot. May nagbago ba sa salita ng Diyos? Nabawasan ba ang pangako ni Lord? May binawi ba siyang pangako? Tumigil na ba siya sa paggawa ng bagong bagay sa ating buhay? Walang nagbabago sa Diyos. Pero bakit tayo nagbabago? Amen. So, sabi ng Lamentations 3:23-24, read it with me. In a very, very loud voice, everyone. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Walang nagbabago sa Diyos. Hindi kaya nawawala na ang ating unang sigasig
Dahil unti-unti na tayong nagiging complacent sa ating buhay pananampalataya. And number 3, complacency jeopardizes our usefulness. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. So pagkatapos ng babala, agad namang ibinigay ni Pedro yung hamon. Sabi niya, make every effort. Ito rin ang mensahe ng buong sermon ng steadfastness. Ang diligence, hindi optional, at ito lamang ang tugon ng isang taong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Kapag patuloy tayong lumalago, sabi ni Peter, you will never stumble. Hindi ka madadapa kailan paman. Hindi nangangahulugan ito na magiging perfect ang iyong buhay. Huwag na tayong mag-asam na ikaw ay magiging kasing yaman ng pinapangarap mo. Yung buhay mo ay magiging kasing alwan ng inaasahan mo. Pero tahakin natin yon. Pero wag yun na maging end goal. Sapagkat tinitiyak ako sa iyo, ang pangarap mong 10 milyon kapag nakamit mo, sasabihin mo, kulang ito. Hindi tayo masasatisfy sa mga bagay na yon. Kaya nga tinuturo sa atin contentment Masiyahan ka na may kinakain ka, may bahay ka, may damit ka, may pambili-bili ka ng gamot, may pang-maintenance ka, meron kang na isusubing konti kapag may emergency, meron kang konting pinagkakakitaan na gumugulong at nagbibigay sa iyo ng pangangailangan mo, at kung may kakayanan kang umasenso pa, go ahead, tuloy-tuloy mo lang yan. No, pero wag mo diyan ilagak ang iyong pag-asa at iyong kasiglahan. Hindi magiging perfect at hindi tayo makakaranas ng perfect state sa mundong ito. Laging merong suliranin at problema. So, hindi ibig sabihin na magiging ganon. Hindi ibig sabihin na magiging matatag ka lagi. Hindi ibig sabihin na ikaw ay matatangay agad ng mga maling katuruan. Hindi tayo madaling mahuhulog sa pakikipagkompromiso. Hindi ka madaling susuko kapag dumating ang pagsubok. Diligence does not produce perfection. Diligence produces stability. Stable ka. Para kang sasakyan na sagana sa kondisyon. Pagdating ng periodical maintenance, pinapa-maintain mo yan. Kaya every time na nagdadrive ka, kampante ka. Alam mo kasi na well-maintained ang sasakyan mo. Di ba kapag ang sasakyan ay alam mong mine-maintain, kahit saan ka pumunta, wala kang kakaba-kaba. Pero pag alam mong may problema tapos wala kang ginagawa, pagod ka na sa pagmamaneho, pagod ka pa sa pag-iisip. Isang araw, alam mo, magkakaproblema ito. So, at pagkatapos binigay ni Peter ang napakagandang pangako. Sabi niya, verse 11 of 2 Peter 1. Read it with me, please. You will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. What a beautiful picture. Para kang nagwagi sa isang kompetisyon. So, tanong, and this is the final application. Lumalago ba ako bilang isang Kristiyano? May idinadagdag pa ba ang Diyos sa aking karakter? O may binabago at pinabubuti? Mas nagiging kawangis ba ako ni Kristo? O nagiging kontento na lang ako sa kung saan ako naroon? So we must never allow comfort to be the enemy of commitment. Huwag nating hayaang yung routine ay maging kaaway ng ating passion. At huwag nating hayaang ang complacency ang pumigil sa paglago ayon sa nais ng Diyos para sa atin. Complacency is the quiet enemy of spiritual maturity, not sin, but complacency. Every day, you are either growing closer to God or drifting farther from Him. Kaya matapos ang lahat ng sinabi ni Pedro, ay ito ang kanyang panawagan sa bawat isa. At ito rin ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag maging kampante. Huwag makontento sa nakaraang mga tagumpay. Huwag tumigil sa paglago sa pananampalataya. Sa halip, sabi ni Paul, ni Peter,
Make every effort. Everybody say, make every effort. Sabi mo sa katabi mo, make every effort. Mamuhay ng may diligence hanggang sa araw na tayo ay haharap na sa Panginoon. And as we close this message, God has equipped us for a diligent living. Faith is the foundation of diligent living. Growth is the evidence of diligent living. Diligence produces stable, fruitful, and influential life. Complacency leads to spiritual decline. Sa pagtatapos ng liham ni Peter, ay muli niyang ibinalik ang mga mananampalataya sa kanyang unang panawagan. In verse 14, inulit niya uli. Nakita niyo, paulit-ulit si Peter. So, dear friends, since you are looking forward to this, sabayan niyo ko, make every effort. Iyan ang himig ng buong liham ni Pedro. Hindi sapat ang magkaroon ng tamang kaalaman. Hindi sapat ang magkaroon ng magandang simula. Hindi sapat ang sabihin nating matagal na akong Kristiyano. Make every effort. Patuloy ba akong lumalago? Patuloy ba akong namumuhay ng may diligence? Na kung susuriin natin ang buhay natin, ano tayo ngayon? Tingnan natin ito. Dalawang uri ng tubig. May dalawang uri ng tubig. Ang isa umaagos, ang isa nakatigil. Yung umaagos na tubig, kitang-kita mo, hindi ba? Buhay na buhay. Sariwang-sariwa. Kapaki-pakinabang. Pero yung nakatigil lang na tubig, kapag tumagal at napabayaan, nagiging marumi, mabaho, pero pareho silang tubig, ngunit magkaiba ang kanilang kalagayan. Yung isa, tuloy-tuloy na umaagos, yung isa, nakatigil. Yung umaagos, kapaki-pakinabang. Yung nakatigil, pinandidirihan. Ang baho. Ni ayaw mong tuntungan eh. So, kaya ngayong araw, mga kapatid, huwag nating tanungin yung katabi natin. Huwag mong isipin, para sa kanya to. Ang tatanungin natin, yung sarili natin. Saan ba ako complacent? May mga bagay ba ng aking buhay na matagal nang hindi lumalago? Kumusta yung prayer life ko? Kumusta yung aking devotion? Kumusta yung paglilingkod ko? Kumusta yung pagmamahal ko sa Diyos? Minsan, may mga dahilan po para maging complacent tayo. Nakaranas ka ng isang bagay. And I want to share about Kay Warren. Kay Warren is the wife of Rick Warren, the founder of Saddleback Church, with around 28,000 in attendance every meeting sa kabuuan. Si Kay Warren, international Bible teacher, conference speaker, regular siya nagtuturo sa mga pastors' wives, women's leaders, Christian conferences sa ibang bansa, sumusulat ng libro, and everything. Napaka-productive ng kanyang buhay bilang asawa ng pastor. Noong May or April 5, 2013, listen, isa sa kanilang anak, ang bugso nilang anak ay nag-suicide. Nagpakamatay. Si Matthew Warren. Nagka-problema siya ng mental illness. Mental illness. So, totoo pala talaga yung mental illness. Naka-apekto ito sa kanya. Siguro, pwede yung itanong. Sa sobrang sigasig niya, tapos nangyari, namatayan ng anak. What a wonderful ministry, fruitful, productive life. Tapos, yun ang mangyayari. Bibigyan ng ganong klaseng pangyayari sa buhay nila. How in the world? Pero, Kay Warren, together with her husband, hindi sila tumigil. Stable nga eh. Pero malaki yung nagbago sa focus niya. Mula sa pagiging kilala, sa kanyang advocacy for HIV and AIDS, orphans and women. Yung pangyayaring yon ay nagbunga sa kanya ng isang passion na ilaan ang kanyang sarili sa mga issues
concerning mental illness. So, i-divert niya yung kanyang pagsubok, hindi sa complacency, hindi niya sinabing, okay na yung mga ginawa ko siguro, kung titigil ako, palagay ko naman, counted na yun sa langit. But all the more, ito yung mga diligent believers. So, patuloy siyang tumulong sa mga family na may mga mental illness issues to prevent suicide. Nag-equip siya ng mga churches kung paano maglilingkod sa mga members ng church and family members nila na dumadaan sa ganong sitwasyon. Itinatag niya ang Hope for Mental Health Initiative at sinundan ng isang ministry na may kinalaman sa mga magulang na ang mga anak nila ay mayroong mental illness. Yung mga taong madalas pakiramdam nila, hindi na sila makahinga dahil sa bigat ng kanilang dinadala, kaya pinangalanan na breathe. Kalaunan, tinatagang Hope for Brighter Tomorrows at ang layunin nito, palawakin pa yung mental health ministry. Na-appreciate ko to sapagkat sa panahong ito sa Pilipinas, napansin ko problema na rin ng ating mga kabataan ng mental health. Pero hindi ito naging isang madali para kay Kay Warren. You know where God guided her despite the biggest storm ever hit their family. Imaginin mo, mamatayan ka ng anak. Hindi sa sakit, kundi nagpakamatay ang iyong anak. But one thing was proven by this circumstance. Napatunayan ito na ang babaeng ito ay stable sa kanyang pananampalataya. So kung ang Diyos ay naging masigasig sa paggawa ng mabubuting bagay sa atin, niligtas tayo, binago tayo, bakit naman tayo hihinto sa pagiging masigasig sa pamumuhay para sa Kanya? Kung binigay niya ang kanyang anak para tubusin tayo, bakit hindi natin ibigay naman ang ating sarili upang mabuhay bilang pagtugon sa kanyang biyaya? So, as we end this message, I want you, everyone, to hear this. Don't be complacent. Ulitin nga po natin, don't be complacent. Be diligent. Tayo po tayong lahat. Christ is my reward, Lord of my devotion. Now there is nothing in this world that could ever satisfy. Every trial, my soul will sing, no turning back. I am set free. Is enough for me. God
Maraming mga tao sa ating paligid na nangangailangan makaranas ng Diyos sa kanilang buhay. Nangangailangang maligtas, dumadaan sila sa napakaraming issues ng buhay, at ang paraan lamang na alam nila upang harapin ito ay ang paraang natututunan nila dito sa mundong ito. Marami sa kanila marahil hindi mo maririnig na dumadaing, hindi mo makikitang umiiyak, pero ang kanilang kalooban ay punong-puno ng kalungkutan at punong-puno ng kawalang pag-asa. Ang mga taong ito ay nangangailangang abutin. Ang mga taong ito ay nangangailangang makarinig ng mabuting balita. Ang mga taong ito ay kailangan maligtas. Ang mga taong ito ay nakangailangan ng pag-asa. At ang kasangkapan ng Panginoon ay walang iba kundi ang simbahan. Ang bawat isa sa atin. Hindi natin magagawa iyon kung ang pamamaraan ng ating pamumuhay ay nakafocus lang sa ating sarili. At sapat na sa ating iniisip natin na Christian naman ako, mananampalataya naman ako, okay na ako. And we don't care about other people. That's not what diligence is all about. Diligence is all about being an instrument of God to other people. Diligence is all about light. Sabi ni Lord, you be the light of this world. That people will see your good deeds. That people will see your good works. Na ang mga tao makakasilay ng liwanag sa pamamagitan ng buhay natin. Na kinakakitaan nila ng kakaibang kasiglahan, kakaibang saya, kakaibang kapanatagan, kakaibang kapayapaan, kakaibang dunong, kakaibang paraan ng pagharap sa buhay. At sa pamamagitan nito, ang mga tao ay titingala at mag-uumpisang maniwala na mayroong Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Subalit kung ikaw ay isang liwanag nga pero aandap-andap, hindi ka nga pundi, pero aandap-andap, hindi makapagbigay liwanag sa iyong kapwa. Ikaw ay asin, pero wala ka ng lasa. That is not the sign of a diligent Christian. Ang panawagan sa atin ng Panginoon, lalo na sa panahong ito, na napakaraming pumupukaw ng ating atensyon upang maging malagay na lang sa sideline yung ating buhay pananampalataya at ang main line natin ay ang ating buhay sa mundong ito. Dapat baliktad. So this is the challenge to each and every one of us. Kung tayo naniniwala na ang layunin ng Diyos ay patuloy na maipalaganap ang mabuting balita, hindi ito mag-uumpisa sa ating pag-share ng gospel. Mag-uumpisa ito sa ating sarili. Mag-uumpisa ito sa ating pag-cultivate at pag-put ng extra effort sa ating buhay pananampalataya upang maipadama at maipakita at mapatunayan sa mundong ating ginagalawan na may Diyos na nagligtas at patuloy na nagbabago ng ating buhay. At ang Diyos na ito ay naglalayon na baguhin din at tawagin din sa kaligtasan ng ating kapwa. At tayo ang gagamitin ng Panginoon na instrument sa kanila. But that will never happen without diligence, without a diligent life, without a diligent Christian living, without a serious effort that we put into our Christian walk and our Christian life. Samahan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito. Huwag na nating hintayin na ang pagsubok pa ang magpapaalala sa atin na kailangan nating mas maging seryoso sa buhay pananampalataya. Hayaan nating habang pinagpapala ka ng Panginoon, sabayan mo ito ng paglago ng iyong buhay pananampalataya. Hayaan mong huwag maiwan ang iyong buhay pananampalataya. Yan dapat lagi ang nasa unahan ng iyong paglakad upang ikay maging confident sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. So lumapit tayo sa Diyos ngayon. Kung tingin mo, kailangan mo ng kalakasan, ng kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan mo ng infilling of the Holy Spirit. Let's ask God, let's ask the Lord, Lord, huwag mo kaming lampasan. Huwag mo kaming iwanan. Huwag mo kaming hayaan na nasa ganito na lang kalagayan. Kung tingin mo nanghihina ka na, wala kang lakas ng loob para lumapit sa Panginoon, just open your heart and present yourself to God. Lord, wala akong kalakasan, kailangan kita. Ito ang dahilan kung bakit may church. Ito ang dahilan kung bakit pumupunta tayo sa church. Alam ng Diyos
na may mga panahon na sobrang nanghihina tayo at ang layunin ng ating pagsisimba, pagpunta sa Panginoon ay upang tumanggap ng muling kalakasan sa Kanya. Hallelujah! Yes, oh God. Hallelujah! Make this decision. Make this decision. Hallelujah! I have decided. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, Lord, no turning hear the cry of our heart. Hear the cry of our hearts, O Lord. Hear the cry of our heart. Follow Jesus. No turning back. No Pakinggan mo ang panalangin ng aming puso, Panginoon. Katagpuin mo po kami where we are. Katagpuin mo kami sa kalagayang hindi na namin kailangan magkunwari. Hindi namin kailangan mag-pretend na okay kami. Katagpuin mo kami sa aming tunay na kalalagayan, Panginoon, na ikaw lamang ang mismong nakakabatid at nakakaalam. Alam naming hindi maigsi ang iyong kamay upang abutin kami at pagpalain. Noon ngang kami nasa gitna ng kasalanan, inabot mo kami. Pero ngayon kami nasa sa iyong bakuran na. Nasa sa iyong ubasan. Ayon nga lamang dumaranas kami, Panginoon, ng sitwasyon ng buhay na parang nanghihina ang aming spiritual energy. Sa oras na ito, Lord, we pray that may we become steadfast in our faith. May we become diligent in our faith. May we not give up, Lord, in our faith. Kundi, simula sa araw na ito, Panginoon, ay dahan-dahan kaming babangon, tatayo, magpapatuloy, at gagawin ng mga bagay na hindi na namin ginagawa. Ipagpapatuloy namin ang mga bagay na hindi na namin ipinagpapatuloy, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga panahon na kami ay na-caught up ng mga bagay sa mundong ito at nabago ang aming pagpaprioritize. Sa oras na ito, muli namin kinukumit ang aming buhay sa iyo, Lord. From this day forward, we are committing our lives into a diligent Christian life. Holy Spirit, we pray for your infilling. Punuin mo kami, Panginoon. Sometimes, the flesh is weak, but all the time, the Spirit is willing. Lord, we are committing our lives to you today. Alam naming hindi lang ito ang kaya namin. Hindi lang ito ang kaya naming maabot sa aming estado ng pananampalataya. We know there is more, Lord. And we pray na wag mong pahintulutan ang buhay na ito na lumipas na hindi namin nararanasan ang kabuuan ng iyong plano sa aming buhay. We commit to you our lives. Ang pag-ibig mo ay patuloy na manahan sa aming puso. Ang kaligtasan ay patuloy na manariwa sa aming isipan at patuloy naming maibahagi sa mga nangangailangan nito. At ang pagsama ng iyong Santong Espiritu ay palagi naming maranasan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba
Sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Pwede po bigyan pa po natin ng Lord ng masayang palakpak. Amen. Kung nasaan man, kung anumang level ng pananampalataya meron kang ngayon, hindi ka lang hanggang dyan. Wow! Napakaganda at nakaka-excite na meron pang tayong kayang gawin sa Panginoon at panahon na. Sabihin mo sa katabi mo, panahon na. Para may gawin naman tayo. Para tayo ay mas lumago pa. Let's make every effort. Napakaganda ng salita ng Diyos para sa atin ngayong umagang ito. At ngayon po, dadako na tayo sa ating tithes and offering. Nitong mga nakaraang araw po, grabe yung naranasan nating ulan, no? Kahit nung nakaraang linggo. Hindi ko po alam sa area ninyo, pero doon po sa amin, para bang hindi na po tumitigil yung ulan. Humihina lang siya, tapos lalakas na ulit, tapos hihina na naman. Sa totoo po niyan, 2 beses po kami nawalan ng kuryente this week lang. No po? Ang hassle po, and lalo na kung merong bata, no, na napakabait. Pero salamat sa Diyos, dahil merong nasisilungan. At kapag ganito po yung panahon, mga kapatid, minsan ang lagi po nating nakikita, madalas po nating nakikita is yung abala, no, yung inconvenience na dala ng ulan, ng bagyo, na nararanasan po natin. And minsan po nakakalimutan natin yung kagandahan ng ulan o yung magandang dinudulot nito. Hindi lang sa atin kundi sa ating paligid, no? Nandyan yung masarap na tulog. Sino may masarap na tulog? Kasi malamig. Madalas ito yung mga estudyante walang pasok, no? Nakuha na yung allowance, pero walang pasok. More time with the family, no po? Tapos, tipid sa aircon. Hindi mo na kailangan mag-aircon kasi malamig na. But other than that, ang ulan po, it produces growth. Sabihin nyo nga po, growth. Growth kasi ito din po yung time na tayo ay madalas kain ng kain. Hindi, joke lang. Pero totoo po yun, no? Napakasarap kumain. Ang dami nating mga cravings kapag umuulan. But yes, rain produces growth. At napansin ko nga po doon sa area po namin paglabas ng gate, meron po doong cornfield, taniman ng mga mais. And nakita po namin na parang subaybayan namin every time na lalabas, palaki ng palaki, tapos may bulaklak na ngayon, susunod niyan, aanihin na. And yun din yung beauty ng may ulan. Paano kung walang ulan? No po, edi hindi lumalaki. Hindi nadidiligan yung lupa, hindi lumalaki yung mga puno na kailangan ng tubig. So, ganun din po, no po. May something beautiful po about diyan na pwede nating i-apply naman sa ating pagbibigay, sa ating pong giving. When we give to God, sometimes we don't immediately see what our giving produces. Na po? Kapag nagbibigay tayo sa Panginoon, minsan hindi natin agad nakikita yung mga resulta. Pero yan ay nagiging bahagi ng mga ginagamit ng Diyos para masuportahan ang kanyang gawain. May mga naaabot na iba pang tao. Natutulungan po yung mga may pangangailangan at mas madami pa po yung nakakakilala sa Panginoon dahil patuloy po ang ating mga gawain. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang iyong kabutihang loob. So, gamitin po natin itong verse na ito sa pagbibigay naman. So, ang Diyos po ay nagbibigay po sa atin ng binhi.
Hindi lang po tayo binibigyan ng Diyos para may magamit tayo o di kaya may matugunan po yung ating mga pangangailangan. Binibigyan din po niya tayo para meron tayong itanim. Yon. Kaya kapag may inilalagay ang Diyos sa ating mga kamay, dapat hindi lang po ang tanong natin ay ano kaya yung mapapakinabangan ko rito? No? Kapag may binigay po sa ating blessing ang Panginoon. Minsan, mas maganda pong itanong natin ay, Lord, sa mga ipinagkatiwala mo sa akin, ano dito yung gusto mong itanim ko? Ano po? So, dahil katulad po ng ulan, bumabagsak sa lupa at nagdudulot po ng paglago na hindi natin agad nakikita, ang bawat bagay din po na buong katapatan nating ibinibigay sa Diyos ay maaaring magbunga ng higit pa sa nakikita natin ngayon. Kaya ngayon po, magbigay tayo ng may kagalakan at may katapatan. Yung nagtitiwala tayo sa Diyos dahil siya po yung nagbibigay ng binhi at siya rin po yung nagpapatubo at siya rin po yung nagpapalago. Kanina nabanggit ni Pastor yung fruitful life. No? I-claim po natin yan when it comes to our finances na magkaroon din po ng maraming bunga, saganang bunga ang ating mga bulsa, yung lahat ng resources na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So ngayon po, let's make every effort. No po? May ginagawa po ang Diyos sa ating mga ibinibigay. Hindi po yan nababaliwala. Kaya ang effort po at encouragement sa atin ngayong araw pong ito, tanim po tayo. Tanim lang po tayo ng tanim. So hawakan po natin yung ating tithes and offering at ito po ay ating ipanalangin. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Kinikilala po namin na Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat-lahat ng aming pangangailangan. Nagbibigay sa amin ng binhi, iba't ibang klaseng blessing, Lord God. Hindi lang po pagdating sa kaperahan or sa finances, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, dahil hindi po kami nagkukulang. Maaring may mga panahon, Panginoon, na nararamdaman namin yon. Pero Lord, nakikita po namin at sa buhay po namin, Panginoon, ay ito po ay nagiging patotoo na patuloy mo po kaming itinatawid at hindi lang po basta-basta, Panginoon, yung pagtatawid, Panginoon, kundi may katagumpayan, may pagpapala, Panginoon. And Lord, dalangin po namin na patuloy mo po kaming turuan at tulungan na maging tapat sa iyo sa aming pagbibigay. At patuloy po kaming ma-encourage na sa amin pong pagbibigay na ito po ay katapatan at pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon, na Ikaw po, Lord God, ang patuloy na magpapala sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpapalago ng lahat ng ibinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Lord, sa aming pong pagbibigay ngayon, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. In every season, Lord God, tag-ulan man o tag-init, patuloy po ikaw na magbigay sa amin ng growth, Lord God, sa aming pananampalataya, sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Sa iyo po naming pinagkakatiwala ito, ang aming mga buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Masaya po tayong magbigay, magtanim, mga kapatid. So, dadaan po tayo para po sa mga bago. No? Daan po tayo dito sa gilid at pabalik naman po tayo through the center aisle. God bless po, everyone.